Hi guys, kumusta? Yan. Welcome po muling sa ating YouTube channel, Hong Kongers TV. Aray ko, nakakagat ko yung ganito ko. Ah, ang tagal po tayong ilang araw din tayo hindi nakapag-upload kasi na-busy po sa trabaho. Nakakuha ko ng video dun sa duty ko sa hotel. Kaya lang, hindi ko naman naasikaso. Hindi ko naman na-upload. Ano yun eh? Kailan ba yung huling duty ko? Friday po yata yun. O, Friday. Ay, Saturday pala. Saturday tsaka Sunday. Tapos ngayon po, naka-duty ako ngayon. Dito uli sa bundok, sa Pine Lodge. Sa village ba, sa taas. So, ngayon, kaya nakakapag video ako dito, nakakapag kwento, nakakapag-edit kasi unang-una maganda yung lugar, meron tayong guard house, meron akong sariling pwesto sa hotel kasi wala eh. Mesa lang tapos daanan ng mga tao. Hindi ka makahawak ng cellphone, syempre nakakahiya. Pero nakakahawak naman ako kaya ng patago. Mamaya yung video na nakuha ko dun sa hotel, sasama ko na rito para makita nyo. Tapos dito ngayon, panggabi po ako. Ang duty ko ay alas 6 hanggang alas 6 ng maga. Alas 6 ng hapon hanggang alas 6 ng maga. Hindi ko po basta maipaling yung camera sa labas. Baka kung anong makita natin, kung anong makuha. Sa bagay, maaga pa. Ayun o. Tingnan nyo. Ano oras pa lang? 8:30 ng gabi. So, 8:30 pa lang ng gabi. Yan. Ito po. Na medyo na-disgrasya ako kahapon dun sa pinagtatrabaho ko naman na restaurant sa may salad. Siyempre, minsan kasi nagpo-production kami doon, gumagawa kami ng nagkakat ba ng mga gulay para gagamitin kinabukasan. Nagkakat ng prutas na ano, halimbawa, ubas, gano'n. May mga grapes kami, hinahati yung cherry tomato. Hinahati po yun. So, siyempre, hindi naman naiiwasan eh. Ganun talaga, pag nasa kusina ka, minsan, andun yung mga kutsilo, andun yung mga lutuan. Nung nasa ano nga ako eh, nasa basement, kitchen ako nagtatrabaho nung panahon ng pandemic. Grabe, dito ko, sunog yan. Nasunog yan siya. Dahil sa yung grill na malaki, pag nililinis mo kasi yun, pag bubuhusan mo ng mainit yan, dapat yun yelo eh. Malaking yelo, o kaya ice cube. Habang mainit na mainit yun, lalagay mo yun, tsaka mo kuskusin. Nung time na yun, wala kaming yelo, so tubig lang. Tsaka yung chemical. Yung chemical naman delikado kasi pag nasimhot mo, masyadong masakit sa, alam mo nun, masakit sa baga. Pagka delikado yun. So, nakamask kami. Tapos hanggat maaari, tubig lang. Buhusan mo siyang tubig. Nung time na yun, pag buhos ko ng tubig, kasi matutuyo agad yun dahil mainit eh. Pag buhos ko ng tubig, habang inunahan ko agad siya ng kuskus, lahat yung steam niya umakyat dito sa braso ko. Kaya ito yung ganto ko. Ano yan? Ito, para ako si Erap na. Yan, hanggang dito. Buti nga nawala na yung bakat eh. Tapos dito sa kabila yung ewan ko ba? Ba't gano'n? Tako, aksidente ako. Kailan lang doon sa kusina, dito naman ang cut ko dito. Muntik na. Ito naman, muntik matanggal yung ibabaw ng daliri ko. Baby corn na lang yung hinihiwa ko eh. Ganun talaga siguro. Siyempre, pag pagod na, minsan, hindi na ganun kalisto yung, ano man na. Dahil siyempre, maghapon akong, ang pasok ko noon, alas 12. Hanggang alas 8. Alas 12 ng tanghali hanggang, ay, ba't ganun ayaw mag-charge? Alas 12 ng tanghali hanggang 8:15 ng gabi. Mag-out kami ng gabi. Siyempre, mahaba-haba rin yun, di ba? Mahaba-haba na rin yun. So, ngayon, yun lang ang pagkukwentuhan natin, yung nangyari na yon na medyo na-aksidente tayo. Hindi naman naiiwasan yun eh, di ba? So, kahit anong ingat mo, kung talagang ma-aksidente ka, wala.
Gano'n talaga siguro. So, pero thank you Lord pa rin kasi hindi masyado. Na ano lang, parang, kasi kanina, kagabi, nung nahiwa siya, nilagyan na nito niya ng ganito, ng first aid. So, pumasok ko kanina, syempre pagdating sa bahay, naligo ko, tinanggal ko, no? Magdamag, wala siyang balot. Pagdating ko sa trabaho, nag-gloves ako, para makakilos ako ng normal. Nag-gloves ako, naghugas ako, di ba, ng mga ano. Tapos maya nakita ko, parang yung gloves ko, parang nag-iiba yung kulay. Yung pala, bumuka na yung sugat. So, binalutan uli nila sa ano. Ayan, meron pang dugo-dugo sa ibabaw na parang konti. So, kanina, hindi ko naman alam na dumudugo na pala kasi nga naka-gloves ako na puti. Pero nakita ko nag-iba na yung kulay nito, itong part na to. Ako, sabi ko dumudugo yata yung sugat ko. Yung pagtanggal ko ng ano, ng gloves, hindi ko siya binunot na gano'n kasi baka sumama yung balat eh. Ay yung pinaka ano eh, dahil natuklap nga eh. Na gano'n siya eh, ng kutsilyo. So, baka matuluyan. Ginawa ko, ginupit ko yung gloves. Ginupit ko lang, tapos dahan-dahan na tinanggal. Tapos nakita, ayun, nilagyan ulit nila ng bandage sa ano, dun sa trabaho. Ay, hindi ko na tinanggal nung naligo ako. Andun pa yung rubber gloves. Tapos, hindi ko muna siya tinanggal. Pero tapos ko maligo, ginipit ko na lang uli. Kasi baka matanggal na naman. Mas maigi may ganito para, alam mo yun, naalala mo na may sugat ka pala. Minsan gano'n eh, hindi mo natatandaan na may sugat ka pala. Tapos normal yung kilos mo, di ba? Anyway guys, hindi ako makapag-upload ng tugtog, ng kanta. Maselan kasi si Papa Whitey. Si YouTube ba? Konting keyboard, copyright. Hirap. Hindi mo tuloy alam kung, siyempre pangarap, sabi ko nga, di ba, pangarap ko ding makilala, lalo dun sa, pagdating sa music, kasi siyempre yun talaga yung gusto ko, yun talaga ang hilig ko eh. Tumugtog, kumanta. Kaya lang, ang hirap, pag hindi original yung i-upload mo, hindi naman ganun kadaling gumawa ng original eh. Siyempre pag gumawa ka ng original na kanta, dapat yung makatotohanan, may damdamin, ganun yun. Parang ka nagkukwento. Biruin mo sa loob ng, ang kanta naglalaro lang sa 3, 4 to 5 minutes. Matagal na yung 5 minutes eh. Karaniwan ng kanta, 3 minutes, 4 minutes. Biruin mo sa loob lang nung ganun na ganun kaiksi. Kailangan maikwento mo, di ba ganun ang kanta, maikwento mo kung ano nangyari dun sa gusto mong ilabas dun sa damdamin ng kanta. Lunes, di ba? Nakita ay makilala. Biruin mo, Lunes sinabi niya. Hanggang sa maghiwalay sila, alam mo yung istorya ng kanta. Ay, magkakilala sila, 1 week lang, tapos naghiwalay din. Diba? O kaya, nung una kang makita, alam mo ba, Sinta? Diba? Una pa lang niya nakita yon dahil masungit ka, parang ganun. So, kailangan ng kanta mo, may istorya, hindi pwedeng basta ilagay mo lang yun. Tapos, hanggat maaari, kailangan may rhyme, diba? Tapos, maganda yung mga kataga, yung mga words, ganun, hindi yung kung ano-ano lang. Minsan, tapos merong ano yon, may baybay yun. Ang kanta may baybay eh. Nang una kang makita, alam mo ba, Sinta? Hindi pwede yung sobra doon. Kasi, ang pag-compose po ng kanta, hindi ako magaling na composer hindi rin ako magaling. Kahit pa paano, may nasulat naman ako na. Kaya lang, sa tingin ko, hindi siya nakakapanghina lang ng loob. Pero sabi nga, di ba, hindi, upload mo lang. Malay mo. Kaya lang, syempre, ang hirap kumuha ng unang-una manonood sa'yo, magtitiwala sa'yo, susupport sa'yo. Kasi nga, kaibigan mo na, hindi ka pa masupport eh. Di ba? Mas gusto pa nilang panoorin yung mga walang wentang video eh. Kesa yung ginawa mo na di ba?
pinaghirapan mo. So, gano'n talaga siguro. So, sana nasa maayos kayong mga kalagayan, mga kamoy-moy. Welcome po uli. Ay, welcome. Tapos na. Bye-bye po. At sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Lalo sa mga nagmamaneho, lagi po tayo magpapasensya, ha? Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Pag lumabas ka ng bahay, lagi mong isipin yun na hindi natin alam kung anong mangyayari. Kahit nga nasa loob ka ng bahay, di ba? So, dapat laging malamig ang ulo, isip mo na kung anong gagawin. And, God bless. Yan. Salamat po muli sa panonood at suporta. Sana tumagal pa tong channel natin. Sana dumami tayo, no? Para tapos, alam mo yun, ang sarap siguro ng ganun pakiramdam. Marami nakakilala sa'yo. Once again guys, ako po ang inyong Hong Kongers TV. Muli po, ingat po kayo ha, at God bless.